Magandang araw mga lods. Ayan, at binaba na natin yung mga kids. Kumbaga overdue na itong mga lods eh. Medyo na busy lang tayo kaya hindi natin agad Okay lang na hindi ko na ibaba kasi hindi ko sila na monitor dahil wala tayo sa bahay. Pero ngayon nandito na tayo, ibaba na natin. Ayan. Ilagay na natin sila sa nursery. Yan. Tapos mamaya makikita nyo, ano yan, meron pa mga inakay na pababa. May mga inakay pa, yun, mga basal na ano yun, mga breeder. Ayan, mga first time nilang namisa kasi nagpalit tayo ng mga breeder, mga lods. Let it, bang, bang. Magandang araw mga lods. Yan, tayo nagbaba ng mga inakay. Yung isang araw pa dapat kaya lang medyo na-busy lang tayo kaya sabi ko medyo muna kayong ilang araw. Sige, magpahingalay kayo. Pero ngayon inano na natin, binaba na natin kasi malakas nang kumain sa baba kaya kumbaga yan ang yan talaga yung tama talagang pagbaba ng inakay. Kompleto balahibo at marunong nang kumain. Ayan. Although may mga mga lods, may mga inakay ako na bumababa. Siya, hindi ko alam kung bumababang kusa o binababa nung parents nila, no? Pa minsan halos hindi kompleto yung balahibo. Minsan nga talagang tinutubuan pa lang eh. Pero nakaka-survive. Kasi iaakit mo, ibababa uli. Hindi ko alam kung nahuhulog ba o di ba, no? Pero siya, nabubuhay sila eh. Yun yung mababait mga lods. Kasi nakikita kanila na labas-pasok yung kamay mo pag magpapakain ka. Nasasanay. Yun yung mga hindi na talaga sila nangangagat. O hindi ka natutukain. Kaya lang naman yun, siguruhin nyo na walang daga na makakasingit sa kanila kasi pag lumusot yan, yung paa niya toda sa daga kahit sa bukit patay yan. Kaya yan yung mga nakikita nyo na yan, inaano ko, nag-check tayo kung ilan yung napisa, tapos yung mga umitlog kasi merong walang itlog dyan eh. Tapos yung isa dyan, kinain niya yung niya, kaya pinalitan ko. Nakadalawa na siya. Yun dating mahusay mamisa. Yan yung minsan tandaan niyo mga lods. Dati siyang mahusay mamisa. Tapos pag mga minsan dalawang clutch na o tatlo, minsan yung pang-apat niya o pangatlo, gano'n. Naninira. Kaya nakita ko, sabi ko bakit may mga itlog na basag. Tapos may yung fertile sila, may may similya eh. Malapit na nga yung mga yun eh. Ayun, kaya sabi ko, nakadalawa ka na, kaya yan, inalis ko. Tapos hindi ko nalagay ko sa flying cage. Eh, pag medyo naman siya, pag medyo matagal na naman, so ibabalik ko siya, yun, medyo okay na naman uli yun mga lods. Ganun lang yung ito, napipinto ng yan, yung nakikita nyo na puti na yan. Yan, medyo tayo niyan, magpapalit tayo. Nantay ko lang na na mapalaki niya yon. Totally yung isa, nung napalaki na niya, ang problema, hindi ko nabantayan dahil na palang itlog sa loob, kaya hindi ko siya maalis ngayon. Yung recessive, yung partner na recessive, yung kulay ube. Kaya sabi ko medyo nagmamahalan, pabayaan muna natin sila mga lods, di ba, no? Kasi sa pag-iibon ganun talaga na may mabilis umitlog mga lods. Andyan pa yung mga niya, mga inakay, umiitlog na, kaya minsan isang linggo mahigit lang, hugulat ko, may pisana. Siya nasa pa lang nasa 10 days, 9 days, may may pisana. Nung pala,
Habang nandiyan yung inakay, meron na siyang itlog. Nililimliman na niya. Kaya ang bilis. Yan, isa yung ano na yan, yung violet. Hindi siya maubi, violet. Yan, yung ano siya, dilute na violet. Mahusay yun yung kapartner ng recessive. Kaya ayaw ko man siyang ipahinga. Siyempre, ano yan mga lods eh. Parang tao rin yan. Baka malos yan, di ba? No? Tsaka ano rin yan, magkaroon ng attitude. Kaya minsan inaano natin yan, inaawat. Di baling yung ano, yung kak, huwag yung alisin kasi taga-katsang lang naman ang trabaho niyan eh. Di siya masyadong pagod, di siya kagaya ng inahin o ng hen na talagang pag naglimlim niya, walang kain-kain minsan yan. Ngayon, pag medyo masipag yung kak, yun, sinusubuan sa loob yun. Kasi minsan may mga hen na ano, talagang halos hindi lumalabas. Kaya yun yung ano, mga delikado, yung nalulumpo. Nagkukulang ng pagkain, yung mga dapat niya kainin, hindi niya nakakain, kaya minsan nalulumpo. Ngayon, swerte naman ng mga ganon, pag ang kak nila, masipag magsubo sa kanila. Sa loob na mismo sinusubuan yun. Senyorita, kumbaga. Di ba, no? Kaya, ganon ang ano, mga lods, mga pagbibreed, mga ano, tiyagaan. Dapat lagi mong chinecheck yung ibon kung anong lagay. Kasi minsan, pag medyo lalo na pag busy ka no, sa trabaho, masisilip mo lang umaga, tapos hapon na. Diba no, kaya gabi. Ayun, medyo ano yun, habang oras na hindi natin sila na monitor. Medyo may risk dun. Pero ano naman, gawin nyo lang yung tamang ano, tamang proseso, di ba, no? Yung kagaya nung sinabi ko kahapon, di ba, no? Yung pagkasabi ko kahapon, yung mga taga-Morong, yan, shout out sa inyo, mga brother, ano, mga nagtatanong. Ano yan, sa umpisa talaga, o lalo na kung talagang gagawin mong pet, may ano yan, may gastos talaga yan. O gusto mong gumanda yung breeding mo, no? Yung pag-iibon mo. Nauna, secure mo talaga siya. Kasi minsan pinapakain lang natin, mabait na yung ibon. Sasalubong sa iyan. Pag salubong, nabigla siya ngayon. Bigla siyang nasa labas, nakalabas siya. Ayun, mahirap nang mahuli yun, mga lods. Swerte mo pag nahuli mo pa yun. Ganun ang ano kasi, minsan pag sobrang amo na tapos hindi safe yung area niya, sumasalubong yan minsan eh. So pag salubong niya sa'yo, goodbye Philippines yun, mga lods. Di ba? Kaya ano yan, importante yung ano, yung gaya na sabi ko dun sa kausap kong brother ko dun sa Morong. Kahit yung net lang na ano, yung sa Lazada, yung parang ano, lambat. Hindi parang, lambat talaga. Tapos ano naman, Morong, may mga kawayan sigurado dyan, o mga kahoy-kahoy, ano, di mo kailangan bumili. Yung bakuran mo, yung talagang yung mga kulungan nila nakasecured, safe, na medyo makawala man nandun pa rin sa loob. Although ano man, lahat ng mga nakikinig dito, mga nanonood, tsaka yung mga nagtatanong, yun ang sinasabi ko kasi ano kasi ibon minsan may kakulitan din yan. Alam mo yung wala naman siyang intention na tumakas, pero dahil maamo na, ikaw naman tiwala ka, ayun, ano talaga yun, makakaalpas. Maraming ganun ako dati, ganyan eh. Ako hanggang ngayon minsan ano, alam mo yung sa dami nila, nakakalimutan ko isara yung ano, yung pinto. Minsan siyempre medyo malabo na mata natin, natutuling na tayo. Yung akala natin na isara natin pero hindi. Madalas yun sa akin eh. Nakita nyo, kung sila naka-cage sila, sabihin niya, abyar rin na kahit sabihin mong tinagpi-tagpi lang, may screen, ano? May pinto, may lock. So, makawala man yan, nandun lang. Nagulat nga ako, ano eh, yung kanina ba yun o kahapon? Pag ano kaya kasama ng mga manok. Nakadapo yung mga manok, pati siya nakadapo. Nakahapon nga kasi bandang hapon na yun eh. Gulat ako, kala ko dagit eh.
Pagtingin ko, mayroong isang bukas na ano, sabi ko, nakaligtaan ko isara. Or sila mismo. Lagi ko sinasabi, ano yan, matatalino yung mga yan. Pero ano, minsan nakakaligtaan ko, minsan sila mismo. Nabubuksan nila yan, kaya maganda na yung ano, sigurado. Gaya ngayon, yung ginagawa kong aviary sa taas, hindi ko matapos-tapos kasi ano yung mga pautay-utay na lakad, tapos trabaho. Hindi ko matapos-tapos tsaka ayoko ilagay yung ibon doon na hindi safe yun. Gusto ko safe siya. Kaya tinatansya ko na nga rin yung bubutasin ko kung hanggat maaari sana makatrabaho pa ako ulit para para mabutas ko na yun. Sabihin wala na ako intindihin na alam mo yung pag andyan na yung aalis ka na dun sa dati mo tsaka ka palang magbubutas. At least hinahanda ako na. Sinusulsi ko naghanap nga ako mga tansi tatayin ko yung kasi dugtungan ng screen. Siguro muna yung gagamitin ko sa taas, net. Binalutan ko muna ng net pero dapat yun screen kasi hindi natin masabi, di ba may mga mababait kahit sabihin mo sa bubong na yan, hindi mo masabi na may mga pa rin dyan. May mga pusa, daga. Kahit sabihin mo may pusa, yan, magaling yung mga daga na lalo na nasa mga tabi tayo ng bahay, Kaya kahit sabihin mo pinagsasara ko yung mga dadaanan sa mga bahay, yung bahay ng anak ko, pinagsasara ko. Yan, di tayo nakakasiguro kasi daga yan madalas pa naman dito sa apartment, doon ang gagaling. Di ba, Kaya yun, maganda na rin yung kahit may net na, tapos may pa rin, may screen. So, pa rin yun ang nakakatakot doon o delikado yung mga malaking daga. Talagang pag bumutas yan, halimbawa net lang, pag bumutas yan, malaki, talaga sisiraan yan ng todo. Pag bubit, konti lang makalusot lang na yun okay na siya, kampante na siya na pag malaking daga, talagang sisira-siraan niya, hindi lang isang butas. Kaya pag may screen, madaling yun. Pag may screen, hindi siya madaling makapasok. Mahirapan siya. Tapos dito sa may sa may bubong ng anak ko, yung bahay nila, yun, maraming pusa doon. Yan, okay lang yan. Siguro kokoberan ko na lang ng para bulagan tingin nila, kahit na rin nila ibon, di nila yan. Okay lang yun, kasi maganda rin yung may pusa kahit papaano. Yung gagawin ko na lang siguro doon, bubulagin ko sila, yung sabihin naka blind spot sila na parang wala sila makita ang daanan. Kaya yun, masasana yung pusa na ganun. Although makulit ang pusa, pero yun, hindi na delikado yung ibon natin. Totally dito yun sa dati kong mga pusa, gabi-gabi yan, dadaan lang naman kaya lang ang problema yung mga ibon, siyempre nagugulat kasi predator yan Ngayon sa bubong, gagawin ko siguro, lalagyan ko mga mga pan-distract sa pusa. Siguro pag may lumang may mga lumang screen na hindi ko kailangan, tatapal-tapalan ko yan para mahirapan sila. Minsan sinasadya ko talagang mo parang tusok-tusok pag umapak siya talaga masasaktan. So ganun lang ang gagawin natin sa taas. Tapos tuloy ko lang yung mga lods yung sinasabi ko kanina. Tapos mga lods, sa pag-breed, yan. Ito dedicated pa rin sa mga sa mga UV, yan, una, safe natin. Di naka-safe na, secure na, okay na, wala na makapasok na, wala nang istorbo. So, asikasuhin naman natin doon yung pagpapakain. Isang sikreto rin yan na para maganda yung breeding ng ang breed ng ibon. Pag nagbuga yan, malulusog yung mga lalo na sa murong, yan, maraming damo. Diba, Maraming mga dahon-dahon.
Siguro ano yan, maraming talbos ng kamote dyan. Mga dahon na pwede sa kanila. Lalo na may ano, yung kinakain ng kambing, yung malapad ang dahon yun. Pwede sa ibon yun. Ano yun eh, ano ba ang tawag dun sa may agwa? Medyo agwa ba yun? Basta yung ano, yung halang gusto ko nga magtanim nun eh. Talagang complete ano yun, kumbaga vitamins yung ano, ibon. Wala lang ako mahingan eh. Pag may nakita ako sa ano, pagbaw mo yung probinsya, may napalitaan ako meron, hindi ako sanga. Tatanim ko sa mga timba. Yun, masustansya sa ibon yun. Ano yun, ang ibon na yan na hindi naman maselan. Ano yan, mga damo lang, solve na yan. Damo, yung Integra, yan, o kaya, ano, African seeds. Para malusog ang ating ano. Pag nag-breed yan, okay na okay yan. Walang tama yung mga, kasi minsan payat yan mga lods eh. Pag medyo napabayaan natin sa ano, sa pagkain, payat ang ano, ang inakay, mahina. Kaya kailangan bago pa lang i-breed, malakas na yung nanay, nasa kondisyon. Huwag kayong magpapares ng may sakit, huwag. Matamlay yung hen o kaya yung cock matamlay. Huwag kayong magpapares ng gano'n kasi masasalin lang yan sa inakay. Ganun din yun, sakitin din yung ano, yung inakay. Kaya pag nag-breed tayo, yung ano, yung nasa kondisyon nyo. Ano yan, yung mga kabrad dyan, ano, manood lang kayo ng manood dito. Maganda mag-sub kayo tapos click nyo yung notification bell, yung all, para kayo, lagi nyo napapanood ko ano yung mga ina-update ko. Tapos manood kayo ng mga lumang video, mga luma akong video, nandun yung mga malulupitang ano, yung mga kung paano mag-umpisa sa pag-ibon, kung paano ano, maayos na pag-breed. Totally sa akin, hindi naman sa ano mga lods, huwag niyo ako may pagkamali, hindi naman sa pagbubuhat ng bangko. Maraming ano, kahit yung mga sanay na sa ibonan, na ano sila sa akin, pati yung may mga ibon, tinatanong nila kung anong sikreto. Ano yan eh, kasi yung sa akin kasi nakikita nila makikinis, talagang yung balahibo magaganda. Kasi ang ibon pag kulang sa alaga yan, ang pangit ng balahibo eh. Bisan hindi naman sa pamimintas, ano, sa mga binibenta may nakikita akong gano'n eh. Kumbaga sa tao maputla, tamlay ang dating, di ba no? Minsan masisigla ang dating, makikinis. Hindi naman sa pag-ano no, kasi ang sikreto doon, yun nga, unang-una dapat hindi maingay, malayo sa aso, tapos mataas, kahit lagpas ano lang hanggang sa may baba o hanggang dibdib ang taas ng kulungan, yung hindi abot ng aso o ng pusa. Tapos nakasafe, di ba no? Tapos sa pagkain, di ba no, yung bigay mo yung dapat sa ibon, kuno yung mga dapat na pagkain, yung gulay, di ba no? Huwag nyo lang yan mga lods, ano, yung sibuyas, daon, totally na kwento ko na sa kanila yung daon ng avocado, paminta, yung piras, tanggalin nyo yung buto. Kung gusto nyo pakain na prutas yung ano, alisin nyo yung buto. Yung piras, yung mansanas, alisin nyo yung buto. Yung ubas, tanggalin nyo yung buto. Kasi toxic sa kanila yan eh. Pero pag mga citrus, yung kagaya ng ano, dalandan, mga sangkis, yan, okay lang yun. Pwede yung buto yun, kahit ibigay mo ng biyakin mo lang ganyan, biyak-biyakin mo, kahit kasama buto, okay sa kanila yon. Basta yung ano lang, yung binanggit ko lang na yung buto ng mansanas, buto ng piras, buto ng ubas, yan, bawal yan. Bigay nyo yung laman. Balat ako pag nag-ano ako nyan, pipino, yan. Pwede yan, walang iiwasan, basta iwa-iwain mo, bigay mo yan, pwede yan. Kasi pag panahon ng pipino, pag napupunta ng Commonwealth si Commander, pag bumiling gulay yun, ang dami talagang kasama sa budget yung ano, yung mga ibon. Minsan bibili ng ano yan eh,
May mga pechay sandala, mga kangkong, yung Chinese kangkong, ang dami. Para sa ibon lang yung kalahati doon, mga lods. Tapos minsan melon, di ba, no? Maraming melon na binibenta kasi may nagtatanim pa rin dyan kahit papano eh. Tsaka yung iba galing ng Baguio, binibigyan ano ni Mayora. Parang mura na may pwesto sila, alam ko libre yun eh, yung pwesto dyan sa malapit sa City Hall dito eh, sa QC. Kung may upa man siguro, konti lang, binibigyan chance ni Mayora yung mga galing probinsya, lalo na yung mga kapabayan natin, mga igurot, ano, taga-Benguet. Ano yun, bibigyan ng pwesto ni Mayora, tapos ang tinda nila mura, mga lods. Kaya, yung mga ibang namimili nga sa ano, nagtitinda, ano, dyan bumupunta eh. Bukod sa maganda na yung gulay, mura pa. Tapos si Commander din, dyan ano yan, pag napunta ng Commonwealth siya, dadaan ng City yun, ano? Bibili yan, minsan mga melon, ang lalaki ng melon. Mga lods, ano eh. So ngayon, nagagawin naman namin dahil minsan pinapapak lang namin yung melon, tapos ginagawa namin juice. Di ba, no? Yung pagbalat namin, makapal yung ano, yung pagbalat para pag tinadtad, may laman pa rin makukuha yung ano, ipon. Yung ginagawa na kahit sa pakwan, no? Madalas akong bumili ng pakwan eh. Mura yung pakwan ngayon eh. May binibilin ako si Manong, ano lang. Minsan 100, ang laki na. Minsan 120, malaki na yung milon na ay pakwan. Na dating ano yun. Dati 200 ang presyo nun, 250. Kinikilo pa nga, pero ngayon walang kilo-kilo kasi mura. Mura yung pakwan ngayon. Sana laging ganun, no? Para lagi tayo nakakain ng milon at saka pakwan. Kaya ako pag ganyan, sinasamantala ko eh. So sabi ko rin sa mga ibon ko, samantalahin nyo rin kasi habang may ganitong prutas. Ayan o, pag ano mga lods, pag bawa, bumili kayong pakwan. Di may balat. Tagtarin nyo. Alam mo, parang sisig. Tagtarin nyo. Lalo lang, konti lang iabon mo. Tagtarin mo ganyan, sige. Tapos ibigay mo, no? Agawan yan. Pero ako, sa dami ng ibon ko, hiwa-hiwa na lang na yung karamtaman. Yun, ganun ginagawa ko, tapos ibibigay ko. Tapos pag may nahulog, yun, para sa manok naman yun, mga lods. Ganun lang yung buhay mag-ibon. Umisip ka ng paraan na ako dati, ano eh, naiinip ako sa bibili ako ng ano, 1 kilo. Nung konti pa ibon ko, ang tagal eh. Tagal bago ako makabili. Minsan 3 linggo bago ako makabili uli. Kasi konti lang sila dati. Parang ano mo yung gustong-gusto mo na, ano, na bumili uli ng patoka. Napakamura pa ng patoka dati. Ano lang, 40 pesos lang yata. Unang ano ko. Una ako nag-alaga ng parakit, ang ano, 40 pesos lang. Tapos naging 42, naging 45. Naging ano, naging 50, 55, 60. Ako hanggang ngayon, ano na. Mahal na. Pero depende sa ano, sa binibilihan nyo. Kasi dito mayroong bilihan, yung parang bagsakan. Sa SM, Progressive ang pangalan nung ano. Yan mga lods, binanggit ko na yung pangalan. Alam na ibang subscriber to eh. Progressive. Ang patoka dyan, 58 lang. Dati ano, hindi pa tumataas yung gasolina. Ewan ko lang ngayon. Ang 1 kilo. Nga lang kasi ako, sabi ko, pag bumili ka na ito, dapat sako-sako na. Di ba, no? Eh, parang ganun din. Kaya sabi ko, hindi, dito na lang ako. Kaya yung patoka ako, binibili ko, 75. May 75, may 80, may 85, may 100 pa nga eh, pag talagang wala kang mabilhan eh. So ngayon, may na-discover ako mga lods na bilihan. Dito rin sa amin, ano siya, 65. Sabi ko nga kay ate, sabi ko, te, huwag kang magtataas ng ano, marami kang magiging customer dito. Sabi ko, okay lang na ano, kasi minsan ganun eh, pag medyo mabenta na, tinataasan, eh, siyempre pag ipapantay mo yung presyo, ipabalik na lang ako dito, malapit pa, di ba? Kasi hindi ito sa binibilang ko 75, walking distance lang. Yun, no? Yung sa baba, ano naman, kayang lakarin pero ano, medyo papagod ka na.
Eh kung parehas lang na, dito na ako sa malapit. Kaya mawalan siya ng customer, di ba? No? Kaya dapat sa mga nagtitinda practical. Okay lang yan, mabenta yung tinda mo kasi kaya nga mabenta, mura eh. Pag tinaasa mo yan, mababawasan yung customer mo. Eh kasi kaya ka dinadayo kasi mura. Eh kung makikipantay ka, wala na, di ka nadadayuhin, di ba, no? Kaya sana si ate, huwag siyang magtaas. Sabi mo, huwag kang magtaas ng ba? Sabihan ko siya. Dito lang sa may babae, sa may Villa Matilde, mga lods. Sakop na ng Project 8 yun. Boundary kasi kami ng Project 8 eh. Boundary ng Baysa, tsaka Project 8. Yan. Ang pagitan, Sapa. Yan. Sapa na ngayon kalsada na. So yun, ganun lang ang mga lods. Pag-iibon. Yan. Sige, bukas ulit. Ito, yan, mga dedicated para sa mga bago. Hindi lang sa taga-Morong, mga bago. Tapos naalala ko pala si Jan, yan. Sana tinatapos nyo to, mga brother, Pag pumunta rito, yan, mapapaaga yung bigay ko sa inyo. Kaya sana, pumunta agad si Brad Jan. Sabi niya, bandang June, eh. Ayan, talagang, bibigyan ko siya ng, ng magagandang klase na ibon. Okay, yun lang siguro mga lods at maraming salamat sa panonood. Bye-bye.